Sabi nga po sa Isaiah, yung ating mga kabutihan ay parang filthy rags. You know what is filthy rags? Yung panahon na yun, when we say filthy rags, ito po yung mga bandages na ginamit sa mga may leprosy. So imagine that our good works is not enough for us to be saved. Right? And the only sacrifice that we need, the humanities, is the sacrifice of the Lord Jesus Christ that died on the cross. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. And because of the work of the Lord Jesus Christ, we have this kind of topic that we need to understand and learn from this para maintindihan po natin at hindi po tayo magkaroon ng komplikasyon sa buhay. Di ba, napakahalaga po yung mga practical teachings na minsan tayong mga Kristyano ay hindi din po exempted. Sabihin mo nga, hindi ako exempted. And isa sa mga itatopic po natin, it's all about envy. Sabihin mo nga, envy. Sa Tagalog, inggit, no? Actually, kahit po mga Kristyano, may inggit po. At kadalasan, hindi po natin minsan maiwasan na tayo ay naiinggit sa mga bagay na nangyayaring positive sa tao. At maging po sa Bible ay tinuturo ang inggit. At ito po ba ay nakakatulong sa atin? Hindi. So right now, ano ba yung inahalagahan sa pagpapatuloy po natin sa Panginoon para maintindihan natin ano ba yung epekto ng sinasabing envy sa buhay po natin? Actually, sa family, sa relatives, pusong-uso yan, di ba? Kaya nga po sa bahay po natin, ang dami po natin mga TV. Naglalakihan. Pag nakabili po yung kapitbahay natin ng TV, gusto natin mas malaki yung TV sa atin. Parang gano'n, di ba? Di ba? Malakihan ng cellphone. Mga bagay po na hindi po natin maiiwasan at napakalungkot isipin po na may ganun po talagang kaugalan, especially sa mga Pilipino. At ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? But before that, I invite everyone to pray. Let's pray muna po. Heavenly Father, Creator of heaven and earth, thank you so much, Lord God, for all the blessings that we have right now. And lumalapit po kami, Panginoon, by the help of our Lord and Savior, Lord God, and by the help of the Holy Spirit, that we understand, Panginoon, yung message mo, Panginoon. Lord God, i-cover mo po ako, Lord God. Ikaw po yung ma-emphasize, ikaw po yung maitaas sa buhay namin, Panginoon. Hindi po ako, hindi po yung bawat isa, kundi yung salita mo lamang, Panginoon, kung ano po yung sinasabi ng iyong salita, Lord. And we thank you, Lord God, na nandito po kami, Panginoon, despite, Lord God, ng aming mga kabisihan, despite ng aming mga pinoproblema. At isang nagalahan ng aming mga puso, Lord God, ay naparito po kami, Lord God, upang katagpuin ka, upang makarinig na iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Thank you so much, and may your name, Lord God, be magnified and glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Isa pong palakpakan niya po para sa Lord. Have you ever noticed, mga kapatid, na how hard it is to be happy for someone who is doing better than you? No? Meron po ba kayong feeling na minsan it's hard for us, no, na to see your workmate or your friend na is doing greater or better than you? Maybe your friend got promoted. Di ba minsan pag mga sa work, di ba, na-promote yung isa, feeling mo mas deserve mo. Pero yung iba parang na-promote, may mga ganun po ba kayo experience? Na minsan in your heart, nag-question ka, Lord, ano naman yung sa akin? Yun po nakaka-experience yun. At marami po sa atin, kapag nakakita po tayo ng mga bagay na positive na nangyayari sa ibang tao, minsan in your heart, napapatanong ka, Lord, ano naman yung para sa akin? Ganun po ba kayo experience? At minsan, hindi man po natin tanggapin kapag nakakapunta po tayo sa software, may mga bagay na nakikita natin sa mga kamag-anak natin o whatsoever na mga positive na minsan, tinatanong natin, Lord, bakit ako wala? Diba? At minsan po, maging yung software ay nabibigay sa atin ng inggit, no? Sabihin natin, congrats, pero deep inside in your heart, napapatanong ka, Lord, ano po yung para sa akin? Pero, ba't biglang tumanimik? Nakaka-relate po ba ang lahat? Actually, ito po yung realidad. Na yung bawat isa, bagamat pilitin mo na huwag magkaroon ng ganung damdamin. Pero because you are isa kang tao, nararamdaman mo yun. At alam niyo po ba, meron pong story sa Bible na yung bawat isa ay pwedeng makarinig.
Kasi pinag-uusapan natin yung envy. But first of that, kailangan po muna natin maintindihan kung ano po ba yung meaning ng envy o inggit. Sabi po sa Biblia, next slide please. Yan. Sige po, isa pa po. Yan. Ano po ang meaning ng envy? Na-traffic siya, na-traffic. Yan po ba? Okay. Ano po ba yung meaning ng envy? Sabi dito, ang meaning daw ng envy, naghango na. Ang envy po ay issue ng heart. Na kung minsan, no, napapa-question ka sa sarili mo kapag may mga bagay na positive na nangyayari sa isang tao. No, minsan mga bagay na nagbibigay sa iyo ng question, bakit yung iba meron at ikaw ay wala. At alam niyo po ba sa Bible, may isang malaking bagay na pwede nilang ma-miss out. Yan na. Yun po, yan. In the Bible, envy means more than just wanting what others have. It's the painful feeling or resentment when someone else prospers or is favored by God. Envy is a sin of the heart that resents another person's blessing. Yun po yung envy. At sabi po dyan, sabi sa Bible, yung envy daw ay isang kasalanan at isang estado ng puso na kung minsan, nagbibigay sa atin ng hindi magandang feeling at question po natin ng Diyos na kung minsan, merong mga bagay ang nagkakaroon ng isang tao, which is blessing from God, at hindi po tayo nakakatanggap mo. Yun po yung envy. At maganda po ba yung envy? Actually, ang envy po ay nagpapahirap sa bawat Kristiyano. At isa pong istorya sa Bible, kung meron po kayong Bible, basahin po natin yung Exodus chapter 1. Ang ganda po ng pasimulang to. Yung introduction po ng book of Exodus, which sinabi dito yung buhay ni Joseph. Mula doon sa land of famine, paggutom, dito sa buhay niya, na nagkaroon siya ng buhay sa Egypt. Basahin po natin. If you have your Bibles with you, kindly open it in the book of Exodus chapter 1. Sabi dito, there are the names of the son of Israel who came to Egypt with Jacob, each with household, Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, and Benjamin, Dan and Naphtali, Gad, Asher, and all the descendants of Jacob were 70 persons. Joseph was already in Egypt, then Joseph died, and all his brothers and all the generation. But the people of Israel were fulfilled, increased greatly, they multiplied and grew exceedingly strong, so that the land was filled with them. Imagine that. That's the story of Joseph the Dreamer. Sino po si Joseph the Dreamer? Nanay siya? Anak nino po? Anak ni Israel or tinatawag na Jacob. Sila pa yung tinatawag na patriarch, no? Sino po yung mga patriarch sa Bible? Sino po yung nagba-Bible reading dito? Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Ito po yung tinatawag na patriarch sa Bible. Ito po yung mga istorya na ipinakita po yung kabutihan at mga pangako ng Panginoon na hindi napako. And until now, yung promised Messiah ay naipangako at dumaan sa mga living na ito. And right now, the story of Joseph ay pinapakita dito na because of the life of Joseph the Dreamer, yung buhay po ng mga Israelites ay naingatan o naalis sa panahon ng taggutom. Alam niyo po ba yung story ni Joseph the Dreamer? Si Joseph the Dreamer po ay isa sa mga anak ni Jacob that time. At alam niyo po ba, si Joseph ay napangakuan o nagkaroon ng vision sa Diyos. At yung mga vision niya pala ay magbibigay ng way para yung buong Israelita ay mailayo sa matinding kapahamakan. Pero that time, kung pag-aaralan po natin yung buhay ni Joseph the Dreamer, nainggit po yung mga kapatid niya. Actually, ito po yung kakaibang istorya sa Bible na ang bawat isa po ay makakarinig kapag dumadaan po tayo sa pagsubok ng buhay. Minsan, di ba, may mga pinagpe-pray ka sa Lord at hindi siya dumarating. Di ba? Gumagawa ka na ng mabuti at pinagpe-pray, Lord, kailangan ko to. Pero
minsan, yung mga pinagpipray mo, hindi nagaganap. At ikaw bilang isang tao lang, nagtatampo ka sa Diyos. At yung mga bagay, at sa mga magitan ng software, nakikita mo na yung mga tao, ay, bakit naman si ganito? Hindi naman nag-change, pero sila, pinagpapala sila. Bakit ako? Di ba, minsan nagtatampo ka at nag-question kay Lord. Si Joseph the Dreamer, iba buhay niya. Alam mo ba, na meron siyang pangako, meron siyang vision mula sa Diyos na darating yung pagkakataon na yung mga ng tatay niya at yung mga kapatid niya ay luluhod sa kanyang harapan. Ikaw ba, anak mo, magkwento, alam mo na may dream ako na balang araw kayo, magkakapatid, pati kayo, luluhod kayo sa akin balang araw. At yung mga illustration pa nga kung nabasa niyo, yung mga tala ay babagsak, magdingil. Ganun po yung vision ni Joseph the Dreamer. At ito pong vision na to ay hindi lang po galing sa ibang tao, kundi ito ay directly comes from God. At minsan sa buhay po natin may mga dreams po tayo. May mga pangarap po tayo. Di ba? At minsan yung mga pangarap na yun, huwag mong kukwento sa mga tao why. Kasi sasabihin na ang yabang mo naman. Di ba? Ganun din po yung na-experience ni Joseph the Dreamer. Meron po siyang dream. Meron po siyang vision sa buhay na ang Diyos mismo ang nagbigay. Mga kapatid, meron po kayong mga vision sa buhay niyo. May mga binibigay po sa mga magulang po natin ng mga vision para sa ating mga anak. Hindi po galing po sa kung sino man. Ito po ay galing sa Diyos. Parapakan nga po natin ang mga. Meron po inilalagay ang Diyos sa buhay po natin ng mga pangarap, ng mga pangako. At minsan, napakahirap po na mag-share na lang ng mga dreams mo. Kasi minsan, meron po ba dito nangangarap na balang araw ay magiging presidente po siya ng Pilipinas? Wala pa po no? Pero kung may tao man po magsabi na balang araw magiging presidente ako ng Pilipinas, minsan sasabihin ng katawan, yamang naman dito, wala nga kayong makain. May mga ganung bagay. Pero nung panahon ni Joseph the Dreamer, sinabi niya sa tatay niya, Tay, meron pong dream ang Diyos sa buhay ko. Na someday, ako po ay titingalain ninyo. At syempre, nainggit po yung mga kapatid niya. Imagine that, even sa family, even sa Bible, may mga inggit. At alam niyo po ba, nakakatakot, kasi kapag nagpatuloy at nag-successful yung ginawang plano ng mga kapatid niya, dahil sa inggit nila sa kapatid nila si Joseph, wala pong kaligtasan dapat nasasapikin yung bansang Israel. Naintindihan niyo po yun. Balikan po natin yung story ng Israel ni Joseph the Dreamer. Alam niyo po ba, na dahil naiingit po sila sa kapatid nila na si Joseph, ano pong nangyari? Sino na po nakabasa ng ano? Pinagplanuhan siyang patayin. Imagine that, mga kapatid mo, dahil inggit na inggit sa'yo, kaya nga po yung mga usapang lupa, totoo po yun. Even sa mga lupa, sa hatian, nagkakaroon ng patayan, magkakadugo, magkakamag-anak, di ba? Nagkakainggitan. Actually, sa Amerika, yung mga negro doon, even sa Kaplan, di ba? Even sa mga bagay-bagay na pang-material, ay nag-aaway sila at sila ay nagpapatayan. Even po sa buhay po natin. At even sa Bible, ay pinakita kung gaano sila kaingit kay Joseph the Dreamer. Hindi lang po dahil may vision siya. Alam niyo po ba? Dahil meron din po, siya po ay paborito ng kanyang tatay. Alam niyo po mga magulang dito, hindi po natin maiwasan na meron po tayong mga paborito. Pero minsan, huwag nyo naman pong pinaparamdam sa mga anak nyo na alam nyo, ito paborito mo to. Dahil kamukha ko siya. Ang mga magulang po, normal lang po magkaroon ka ng favorite. Di ba? Pero minsan, sa mga anak nyo, huwag mong pinaparamdam. Di ba? Minsan, nagkakaroon din po ng conflict sa family. Na minsan, nasasabi ng bunso mo, lagi nyo na lang paborito yung pangalan. Di ba? May mga ganon. Pero siya sabi sa Bible at nabasa po natin, hindi po maganda yun. Imagine mo, yung pagka-favorite ni Jacob kay Joseph ay nag-lead sa kapahamakan mismo ni Joseph. Kaya mga nagsisimula po, may mga pamilya dito na mga may anak. No? Iwasan po natin na ipakita sa mga natin na mayroon tayong favorite. Kung bibilan mo ng isa, kinelas yung isang anak mo, bilan mo din mo. Tag-isa sila. No? Huwag natin paparamdam, no? Alam mo kung may mga... Ako po, favorite ko ni Mama. Ayaw ni Mama. Joke lang pala yun. May mga ganun, pero hindi mo dapat pinaparamdam. At yung kaigitan na po yun ay nag-lead sa kapahamakan ni Joseph. Imagine that.
No? Pero napakabuti po. Sino yung kapatid na mabuti ni Joseph? Sino? Si Reuben? No? Ano sinabi ni Reuben? Para teleserye na sinusubagay ba natin? Huwag natin siyang patalunin. Ano gawin natin? Ipagpiling na lang, no? Instead na patayin natin siya, matalino rin, no? Ipagbiling na lang natin siya, may pera pa tayo. Pero deep inside, in the heart of Reuben, mahal niya yung kapatid niya. At ayaw niya na mapahamak yun. At dahil sa pagmamahal ni Reuben, sabi niya, gawin na natin, benta natin yung pera pa tayo. At sabi nga, nag-report nga sila, binenta nila, pero hindi nila sinabi binenta. Kumbaga, inatake ng wild animals. No? So, ganoon, to make the story short, ito pala ay part na plano ng Diyos sa buhay nino. Ni Joseph the Dreamer, mga kapatid, may mga bagay tayo na feeling natin failure tayo. Di ba? May mga bagay po tayo na tingin natin lagpak, bagsak. May mga tao na sabi sa atin na kanina kulang yung utak mo or whatsoever. Pero alam niyo po ba yung mga bagay na ito ay mga plano rin ng Diyos sa buhay natin, like Joseph the Dreamer. Hindi natin ma-imagine that someday, magiging tanyag tayo. Kung hindi pala tayo dumaan sa ganung pagsubok, kung hindi po tayo magiging matibay at malakas. And sometimes, hinahayaan ng Panginoon yung mga bagay na to upang ipakita sa atin na yung Diyos ng katagumpayan, siya rin yung Diyos ng mga panahon na feeling mo failure ka. Minsan darating sa buhay po natin na parang walang-wala na. Sino pinaka-nakaranas sa feeling mo walang-wala na? Diba? Pero pinakita ng Panginoon mula sa pagkawala ay nagkaroon ng meron. Diba? Kailan po ba magkakaroon ng meron? Sa mga panahon na wala ka na. Diba? Diba? Paano mo makikita ang paggalaw ng Panginoon sa mga panahon na wala ka na? Gipit ka na. At ang Diyos ay gagawa ng kaparaanan upang ipakita niya na yung Diyos na pinapaniwalaan mo, ang Diyos na magliligtas sa iyo sa mga panahon na wala ka na. Palakpakan ko natin ang Pag-ibig Joseph the Dreamer, siya ay nabenta. Sino na po ba naka-experience na nabenta rito? Di ba? That time kasi yung pagbebenta ng tao ay yung po slavery. Ito, di ba rin si Mama? Wow. Kaya ka lang. Di ba? Uso yun. Pero na-experience yun ni Joseph the Dreamer that time. At ano kaya response ni Joseph? Kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, makikita niyo po kung anong response ni Joseph. Wala po siyang kahit anong pagtatampo sa Diyos. Wala po siyang kahit anong sinabi sa Diyos. At dumating sa punto na ang pagkilos ng Diyos sa buhay niya, dahil nagtiwala siya sa Panginoon, nakita po yung pag-asenso niya, even sa mga panahon na siya ay slave na. Siya po ay, to make the story church, siya po ay nilagay saan? Siya po ay ginawang mayor doon, mama, no? Sa isang palasyo. Ibig sabihin siya ay tagabantay ng mga nangyayari sa palasyo. Imagine that, Joseph the Dreamer, mula sa slavery, siya ay na-promote dahil nandun yung pag-ilos ng Panginoon. Mga kapatid, kahit ano pong daanan natin pagsubok, kung tayo po ay magiging faithful, hindi po masama ang Diyos. Siya po ay mabuting Diyos. Akala natin tuwa-tuwa tayo pag tayo ay nalulungkot at nahihirapan. Hindi po natutuwa ang Diyos. Minsan sa mga panahon na feeling natin wala ang Diyos, nandun siya. Di ba, minsan parang feeling natin parang wala ang Diyos. Kasi po tayo mga mananampalataya, hindi po tayo nakaasa sa mga sensory natin. No? Kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung mga... Tayo po ay naka-aangkla doon sa pananampalataya na meron tayo. Amen po? Yun po yung ating vision. Di ba? Yun po yung faith po natin. Na bagamat hindi po natin alam ang araw ng kinabukasan, dahil meron tayong pananampalataya, tayo po ay magtatagumpay at magpapatuloy sa tulong. Amen po. Lahat po ng tulong, pumalak pa. Yun na nga po. At ito po yung nangyari. Dahil na-promote na si Joseph the Dreamer upang mga siwa ng palasyo, may nagkagusto sa kanya. Alam natin yung story na yan. At ang nagkagusto sa kanya ay hindi lang isang simpleng babae. Siya ay asawa ni Potiphar. No? Isang mataas na opisyal ng palasyo ang nagkagusto sa isang Joseph.
No? Siguro si Joseph, napakarip ng katawan niya. At alam natin yung mga damit-damit that time, no? Yung mga kita-kita pa, ano lang. Parang konti lang yung mga, ano. So magandang lalaki si Joseph. Pero nung panahon na siya ay inaakit, ni Potiphar, na kay ginawa niya. Tinamantala. Kung tayo yun, nasamantalay natin, mapopromote tayo. Diba? Pero si Joseph ay nagpatuloy sa pagiging faithful sa Panginoon. Siya po ay nagtiwala sa Panginoon. Sabi niya, hindi ko po kayang magkasala sa Diyos at hindi ko rin po kayang magkasala sa taong naglaling sa akin. Pero to make the story short, kahit sa mga kapatid, hindi po ibig sabihin nag-stand ka dun sa truth, ay maging maganda po yung resulta. Minsan, kagaya rin po ni Joseph the Dreamer, siya po ay gumawa ng isang tama. Pero dun sa paggawa niya ng tama, nagkaroon pa rin po ng masamang epekto. Siya po ay na-imprison. Siya po ay nakulong sa dungeon. Naging tama po ba si Joseph? Naging tapat po ba si Joseph sa Panginoon? Oo, naging tapat siya. Pero bakit gano'n? Di ba magka-question ka na nun? Nag-start naman ako eh. Di ba? Naniwala naman ako sa Panginoon at gumawa po naman ako ng tama. Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Si Joseph the Dreamer, ano po response niya? Siya po ba ay nagtampo sa Panginoon? Siya po ba ay na sumumbat sa Panginoon? Wala po. Siya po ay nanatiling tapat. Di ba? Imagine that, experiencing this kind of situation sa buhay natin, ikaw ay napagbintangan na gumawa ng isang bagay na hindi mo gusto. Di ba napakasakit sa loob mo? Di ba? Ikaw ay napagbintangan. Pero si Joseph the Dreamer ay nanatili, naniniwala sa mga pangako at salita ng Panginoon. Mga kapatid, may mga failure tayo minsan. At sometimes itong mga failure na to, deserve nito. Minsan yung mga punishment. But Joseph the Dreamer, hindi niya deserve na ma-imprison. But because of the goodness of God in his life, at yung pagtitiwala niya sa Panginoon, to make the story short again, siya po ay pinaas ng Panginoon. Mga kapatid, huwag po tayong mapapagod sa buhay po natin, sa trabaho po natin. Pagkamat mahirap ang buhay, tayo po ay mananatiling tapat. Magtitiwala